Good morning, guys. It's been a while. Time check muna tayo. It's 8:06 in the morning, guys. Sabi na tayo sa sa McDonald's. Order tayo ng coffee. At ang plano ko ngayon is to walk. Lakad. Lalakad ko lalakad kami ni Stinky Dog. Give me a second. Yeah, can I have a medium coffee with 1 cream and 1 sugar? That's all? That's all, that's it. Thank you, I'll answer. So yun lang, coffee natin, nakakain na tayo ng breakfast. Egg, some nuts, meron akong nag-matcha tea na ako kayo ng umaga. So yun guys, it's been a while na hindi ako upload kasi nga may trabaho dito sa hospital, no? Nakakuha tayo ng trabaho rito kasi 7 days orientation, and then yung first day ko na ako lang was I think that was last Friday, no? Transport ang ginawa ko, may dinala ako na patient sa may dinala akong patient sa isa korte. And then kahapon 12 to 8 ako, nagtrabaho ko sa oncology. Yeah, good afternoon guys. Nandito kami sa Marcia Central. Si Mrs. nagpunta doon sa Winners, mag-check doon, mag-vlog na rin. Guys, gusto kong pag-usapan yung tungkol doon sa bagong trabaho na meron ako, di ba? Gusto ko i-share sa inyo kung ano yun. Ang tawag doon is ang tawag namin dito is PAB, di ba? Préposé au bénéficiaire, yun ang tawag nila dito. Doon sa bago kong trabaho, nagtatrabaho ko ngayon sa hospital, di ba? May mga benefits siya. Maganda yung benefits na meron. Maganda yung okay din naman yung sahod, okay din, no? Well, magandang hapon, no? Nakalimutan ko na. So okay din yung sahod niya, maganda yung benefits, maganda yung trabaho, guys. Very challenging, kasi sa hospital. Hindi pa ako nakakapagtrabaho sa hospital, no? Ng kahit na anong trabaho. Hindi ko rin niisip na magtatrabaho ko sa hospital, kasi ang trabaho ko talaga dati is security guard. Yun, sanay ako doon. Yun ang naging trabaho ko ng pamatagalan, security guard, no? So ngayon ako nakapagtrabaho sa hospital and it's very challenging kasi kasama ko, guys, doon sa hospital may doktor, may mga nurse, marami. Challenging kasi bawat department iba-iba yung ginagawa, So meron kaming 7 days orientation lang, 7 days lang. I believe training din yun. So yung training na yun for 7 days, iba-ibang lugar, iba-ibang department, guys, kung saan kami nagtrabaho. So yun lang yung pinakang orientation, yun lang yung pinakang training namin. And then nakapagtrabaho na ako by myself twice. Yung twice na trabaho na yung by myself, wala akong training doon, wala akong orientation. So kaya nung binigay sa akin yun, tumawag sa akin ng Rico. Ang tawag nila is Rico. Doon sa tumatawag sa amin kung ano yung magiging trabaho ko, kung saan ako magtatrabaho. Kailangan sagutin mo, tatawagan ka nun. Guys, kasi wala pa ako schedule, no? So wala pa akong sarili schedule. So tumatawag pa kasi under probation pa rin ako at I think for 45 days, So after nun, sana naman baka magka-schedule niya. So right now, tumatawag lang sila sa akin para pumasok. Sila yung magbibigay sa akin ng schedule kung saan ako magtatrabaho. So unang trabaho ko by myself sa transport, emergency. Wala akong training doon, wala akong orientation. I survived. Okay, madali yung trabaho. Nagdala lang ako ng pasyente kung saan dapat dalhin. Naka-taxi kami, libre lahat. Binalik ako ng taxi doon sa hospital kung saan ako nagtatrabaho. Ang pinakamaganda niyan, guys, doon sa hospital,
Ang lapit lang guys, malapit lang dito sa amin kung saan ako nakatira. Walking distances, I would say 3 blocks away. Diba? Ganun kalapit. Kasi iba talagang ang layo ng bahay. May Laban, may nakakausap ako, Shatigay, West Island, sa Budroy. Grabe ang layo, di ba? Dahil siyempre yung traffic na meron sila, yung gasolina. Ako, hindi ko na kailangan mag-gas, hindi ko kailangan, wala din man ako sasakyan, no? Ito si Mrs. most of the time ang gumagamit. Wala din man akong bus pass, di ba? Hindi ko na kailangan ng bus pass, lakad lang. So napakaganda ng trabaho. Yun nga lang sa ngayon, siguro nasabi ko noon earlier na wala pa akong sariling schedule. Maganda sana sa akin lang, sana nakapagbigay sila ng at least point something, you know, na schedule. Pero pagkakaintindi ko guys, after nung probation ko 45 days magkakaroon. Yun ang pagkakaintindi ko. Sana, di ba? Kasi ngayon tatawagan lang ako ng Rico and then sila yung magbibigay sa akin ng kung saan lang akong department ng trabaho. So yung unang trabaho ko na sarili ko lang is transport, which is wala akong training pero I survive, you know. Ganun talaga, magtatanong-tanong ka, you know. Nerve-wracking, you know. Talagang kasi wala man akong kilala ron. Pero ganun talaga, you know, sa Canada, you have to survive, you have to do it. Siguro sa ibang bansa rin ganun, di ba? Siyempre dito iba-iba ang tao. Kailangan marunong ka magtanong, marunong ka makisama. Kahit saan, di ba? Marunong ka magtanong, marunong ka makisama, okay yun. And then yung pangalawang trabaho ko, kaya naman, 2 days ago, nagtrabaho ko sa oncology, the Pavilion D, 4th floor, oncology. Wala din akong training doon, wala akong orientation doon. So first time, ang shift ko maganda. Nagustuhan ko yung shift ko 12 to 8. Ang maganda guys dito sa evening shift or night shift, sa evening shift may plus $2 ka guys, you know, on the top na sahod mo plus $2 doon sa evening shift na yun. So napakaganda guys, ano, kasi yung shift ko talaga is morning and evening, you know. So, dalawang beses na ako nakapag-evening. So, bayad yun ng every hour may plus $2 ako. And then, sa night shift, pag nag-night shift ka, I believe is $3.50 more. Kaya napakaganda rin yung night shift. Nga lang, kung medyo may edad ka na, kumari iwasan yun, ano? Dahil siyempre napaka-importante guys sa health natin na may tulog, di ba? So, yun nga, shift ko is morning and then evening. So, yung evening na yun, meron akong dagdag. So napakasarap nun. So sana nga guys, after 45 days matapos ko yung probation, sana magkaroon ako ng kahit papano ng point something na schedule. Hindi lang yung bukod doon na may schedule ako tapos tawag na lang iba. Okay yun, no? Kasi siyempre hirap makasurvive din kung wala ka na ma-schedule, kung puro tawag din tapos less lang. Yun ang iniisip ko na mangyayari. Gano'ng katagal yun, di ba? Kaya I'm hoping na sana after 45 days sana mabigyan kami ng kasi pagkakasabi sa akin ni Madam, may 0.7 na raw ngayon na binibigay kahit bago ka. Malagpasan ko lang yung probation, may 0.7 silang binibigay. So napakaganda ng 0.7 guys. Ibig sabihin ng 0.7 na yun, in 2 weeks, 1 week is 3 days and the other week is 4 days or 4 days or 3 days. Yun yung 0.7, napakaganda nun. And the rest on call, di ba? So kung yun ang mangyayari guys, napakaganda nun, di ba? Okay na ako nun, 0.7, then may tawag-tawag na lang. Tapos maganda rito, every other weekend din, di ba? They have to respect that. Pag nagtrabaho ko sa government, kasi government yung hospital, every other weekend na trabaho, hindi pwedeng palaging weekend nagtatrabaho ko. So every other weekend. So natuwa ako, masaya rin ako na nakapasok ako. Magandang experience, maganda, very challenging, no? Napakasarap kasi kakaiba sa mga dati kong trabaho, diba? I'm proud na nakapasok ako rito. Ito na yung pamatagalan. At talagang diadasal ko lang sana yun ang mangyari na after 45 days na probation ko, magkaroon ako ng 0.7. Kasi okay na yun, 0.7, tas tawag-tawag na lang yung iba, on call na lang yung iba. I'm good with that, you know. Na ang problema, pag walang 0.7 na halimbawa bibigay sa akin,
which is I don't know kung ano mangyayari. Ang hirap din, no? Kung halimbawa tawag-tawag lang, no? Talagang I don't know kung ganun na mangyayari. So we will see kung ano. Pero sabi nga sa akin nung ni Madam na matagal na ron, nagtanong-tanong siya doon sa mga bago, is may 0.7 na raw. Si Mrs. yun din nasabi dahil sa hospital din siya, guys. Iba naman yung trabaho yun ni Madam sa akin, ano, ni Mrs. Iba yung trabaho ko, iba yung trabaho niya sa hospital. Ganun lang raw yung bago ngayon, yung ano, kailangan may 0.7 na. So ano, we'll see. Kasi sa akin the best na trabaho yung 0.7. Kasi yung sahod naman is good. You know, I'm happy with the sahod. Masaya ako ron. Masaya yung environment na kung saan ako nagtatrabaho. Yun nga, no, yung dalawang trabaho ko, wala akong training, guys, wala akong orientation. Siyempre kakabahan ka, di ba? Sino ba namang hindi, nerve-wracking, pero you have to survive, di ba? I survived that, na okay siya nangyari, no? So kailangan marunong ka lang magtanong, lakas ang loob. Kailangan, di ba? Kahit medyo kinakabahan ka dahil wala ka namang kilala ron. Siyempre, nangangapa kasi bago pa eh, di ba? So kailangan marunong ka lang pumulitika, makipag-usap, magtanong. So ganun lang, di ba? Kahit naman siguro sa trabaho, pag bago ka lang, talagang medyo ninervyusin ka, medyo matatakot ka ng konti, pero kailangan mo laksan yung loob mo, di ba? Para makasurvive ka. Isipin mo lang, iba nga nakasurvive eh, di ba? Although ang babait ng mga nandun, natutuwa din ako kasi may mga Pilipino kaisan doon, no? Yun ang maganda doon, maraming mga nurses na nagtatrabaho doon, may mga nursing assistant, may mga caregiver na Pilipino. Siyempre bilang Pilipino, masarap magtrabaho, may kapwa ka Pilipino, di ba? Kasi mas madaling magtanong. Well, kahit naman sa ibang lahi, madali na magtanong. Mas marunong ka lang makipag-usap, you respect them, yun ang pinaka-importante. Tutulungan ka nila, di ba? Express mo lang yung sarili mo na bago ka lang dito, ano ba yung gagawin ko, ayun, i-guide ka nila, di ba? So kailangan mo pa ng gana kasi bago ka eh. Tsaka syempre guys, di ba, hindi naman lahat ng na ituro sa atin ng orientation is enough para matutunan mo, no. Hindi mo matatandaan lahat kasi guys, yung 7 days orientation na yun, yung 7 days training na yun, iba-ibang department. Mas maganda sana kung halimbawa 1 week ako doon sa isang department, at least mas maganda sana yun, guys, ano, kasi mas matutunan mo yung sitwasyon, yung tao. Pero hindi, ang nangyari isang araw lang sa bawat department. So talagang hindi mo matatandaan lahat. So ang ginawa ko, guys, sulat. And then binidyohan ko yung iba, yung mga kailangan, kasi lalo na sa ICU, CVICU, sa emergency, sa hemodialysis, ang dami. So nakausap ko nga yung evaluation nga pala, guys, nakapasa ako sa evaluation. Congrats sa akin. Nakapasa ako doon sa evaluation kay Madam Farah Petit Frere ang pangalan niya, last name niya Petit Frere. Yun yung boss ko. Itim siya, guys, ano, napakabait. Nakapasa kami sa evaluation, kasama ko yung isa na Algerian, nakapasa din siya. So you know, masaya ako. And then ano nga ba yung sasabihin ko? Yun, sa hemodialysis. So sinabi ko sa kanya na, kasi bawal daw ang cellphone. Ang sinabi ko naman sa kanya, Madam, hindi ko ginagamit yung cellphone para sa tawag. Hindi ko ginagamit yung cellphone habang nagtatrabaho para makipag-usap pag maglaro ng games. Ginagamit ko yung cellphone dahil kailangan kong i-picture yung iba, taking a picture or taking a video para matanda ko. Kasi sabi ko sa kanya, imposible matandaan ko lahat sa dami at iba-ibang department. Ano sabi niya? Sige, pwede. You could use your cell phone. There is no problem using your cell phone as long nasa tungkol sa trabaho. Basta tungkol sa trabaho, pwede mo gamitin yung cellphone. So there you go. So hindi man ako nagkamali kasi mabait nga siya. So I have taken a video, picture para matanda ako. Kasi dami, guys, ano? Lalo na sa ICU, yun, CVICU, grabe, ang dami. Sa pagsiset up mo lang ng isang kwarto, ang dami mo kailangan ilagay na isang mistake. Oh, I taken a video para pag nautusan ako, alam ko yung gagawin ko. Kasi hindi ko naman matatandaan yun, guys, ano? It takes time, lalo na yung orientation namin and training is
tigi isang araw lang. So imposible yun, no? Tapos edad ko pa. Pero I survived at kaya-kaya ko yung trabaho. Yun ang pinakamaganda doon. Masaya ako doon sa trabaho dahil nakakasalamuha ako iba-ibang tao. Nakakasalamuha ko yung doktor, mga nurses, iba-ibang PAB, may mga naglilinis, di ba? Nakakausap ko ron, masarap, di ba? Masarap yung marami ka nakakasalamuha. I think it's healthy, di ba? Na may nakakausap tayo palagi, na nakakasalamuha natin iba-ibang lahi, iba-ibang tao. Para sa akin, I like people. I like talking to people. So na-enjoy ko guys yung trabaho ko. I'm really, makikita nyo naman, di ba, sa energy ko. I'm excited, you know. Ang pinagdadasal ko nga lang sana, after 45 days, sana magkaroon ako ng 0.7. Kahit nga 0.5, kahit nga 0.4 eh. 0.4, 0.5, 0.7 lalo na. Yun lang sana inihiling ko. Kasi kung totally on call lang, ang hirap din, no? Hindi ko alam kung gaano katagal yung on call. Ang sabi sa akin ni Madam Farah Petitfre is mag-apply daw ako ng mag-apply lang daw ako ng mag-apply on ng sa Espresso. Ang tawag namin doon Espresso. Doon kami nagche-check ng schedule, doon kami nagche-check ng pay, vacation, pag gusto mo mag-call in sick, doon lahat guys, ano? Sa Espresso ang tawag namin doon sa pupunta ka na doon, magla-login ka, doon mo makikita lahat. Sabi niya, doon din pwede ka mag-apply kasi baka sa CIUS o Santa Quebec maraming tanggapan. It could be sa ibang hospital, o sa ibang department. Kung tingin mo kulang talaga oras mo dyan, pwede ka mag-apply sa ibang department. So sabi niya sa akin, mag-apply ka lang na mag-apply. You know, siyempre unahan yan, di ba? Dahil bago lang ako, siyempre pag may nauna sa akin 2 weeks, a month before, but years na, mauunahan tayo, di ba? Pero sabi niya, mag-apply ka lang na mag-apply. Kasi baka ma-tsempuhan mo, ma-applyan mo, tapos yung iba hindi nakapag-check, hindi nakapag-apply, makukuha mo yung trabaho. Kasi once na ma-applyan mo yan, hindi ka na pwedeng tapos lumipas ng yung araw na yon na walang iba nag-apply, wala na makakakuha sa inyo yan. Yun ang sabi niya sa akin. Kasi sarado na eh. Dapat yung within that days kung saan ka nag-apply. Pero nag-apply ako ngayon, may mas nauna sa akin, in-applyan din yan the same day, mas makukuha niya yun kaysa sa akin. Pero pag nag-apply ako ngayong araw na to, kung saan man department yon or more hours, halimbawa doon sa department namin, sa trabaho namin na PAB, at nakapag-apply ako, nakuha ko, at wala nang ibang nag-apply, kinabukasan din na pwedeng kunin sa akin. Kasi dapat yung within that day, kung kailan ako nag-apply, nakuha ko na, wala na makakaagaw. Pero pagka nag-apply ako nung araw na yon guys, tapos may mga nauna sa akin nag-apply, hindi ko makukuha. Sila palagi, by seniority ang tawag, no? So yun ang mangyayari. Kaya sana, ang importante sana ngayon, magkatotoo yung sinasabi nila na may 0.7 na raw kami pagbago. Sana yun ang mangyayari, may 0.7 na, no? So ayun, yung oncology guys, ano, sa yung huling trabaho ko 2 days ago, sarap. Wala akong training doon, pero dahil may mga nurses sa Pilipino, may nakausap ako, nakakatuwa pag may kapwa ka talagang Pilipino. Although mabait din yung mga PAB na itim kasi yung mga dalawang PAB na kasama ko doon, tsaka isang Indian national na PAB. So okay sila, basta marunong ka lang makipag-usap guys, ano, yun nga sinabi ko. Kaya usap ko sila, in-express nila, ito lang gagawin mo. Sabi ko sa kanila, sige, guide nyo lang ako. Tapos pag kailangan nyo na tulong bro, ano ba trabaho ko? Yan, pinakita sa akin yung list ng trabaho ko pag float ka. And then pinicturean ko para ginawa ko guys, naglakad ako ng patients, ng pasyente, you know, naglakad ako ng pasyente. Lahat, dami, busy, ano, naglagay ako ng mga PPE, you know. Yung PPE na yon, yung gloves, kasama yung gloves doon, yung robe mo, mask, inihanda ko yun ang trabaho ko pag float. Tapos naglalakad ako ng mga pasyente. Kaya yun lang, paulit-ulit lang yun, you know. Pag may tawag sa amin yung nurse, yung Pilipinang nurse, tinawag kaagad ako, tinulungan ako. So guys, you know, in-update ko kayo tungkol doon sa bagong trabaho ko sa hospital. Napakasarap magtrabaho pala sa hospital, nakakasalamuha mo iba-ibang tao. Okay yung benefits na meron, okay yung sahod, masaya ako guys, ano. At isang inihiling ko na sana after ng 45 days ko probation, sana may 0.7 ako, I'll be more happier. Yun lang naman hinihiling ko, kahit nga 0.4 lang, 0.5, basta may
mayroon lang ako schedule. Then the rest on call na, I'm good. Di ba? That's all. Stinky Dog, say hi. Dito kami guys sa bundok, ano? Lalakad kami. Come on guys. Come on Stinky. What's that? May nakita na naman siya na ano. Ayun, may ano. Guys, may hair. Ayan, oh. Kung makikita mo, ayan, oh. Ang dami ngayong hair. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, oh. Naka-steady. Oh. Pero hindi gumagalaw. Ayan, oh. Masakit siguro. What happened? Go, go. Baka matanda na guys, oh. Ayan. Nanginginig siya, oh, sa takot, oh. Ayan guys, oh. Kawawa naman, oh. Hindi nakikita ni Stan. Mukhang basa. Baby pa eh, oh. Ayan, oh. Kaya lang natin, oh. Kawawa naman. Mukhang may sakit siguro, kaya ganun. Stan naman, paikot-ikot ka eh. Oh. Let's go walk properly. Come on. Yeah, so, overcast ang panahon. Wala namang forecast na ulan, no? Sa lakad tayo. Dami na ngayong groundhog guys. So wala akong pasok ngayon. Like I said, wala akong schedule. So nandito na si Madam. May sakang item, yeah, kahit pa paano. So guys, dito kami sa Marshall Central, no? Yeah. Ang init guys, no? 25 degrees Celsius. Napakaganda. Medyo maginhawa kayo ng umaga. Ngayon eh napakainit pero masarap yung hangin niya, guys. You know? Kumain ka na ba ng lunch? Diba? Lunch time? So nag-aaya kumain ng lunch si Mrs. Magla-lunch kami. Nakapag Kain muna tayo, tapos kailangan ko pumunta ng ano eh, Ng? Walmart dito. so Walmart muna tayo. Yeah. Kung gusto mo na muna kumain. Walmart muna. Sige, tara. So- Kain tayo. Yeah. So guys, pasok tayo sa Walmart daw, no? So